Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Pinaghahanap na umano ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police si House Speaker Martin Tambalos Los Romualdez matapos hindi sumipot sa ipinadalang sumon ng Korte Suprema. Ayon sa ulat, ilang linggo nang ipinabibigay ang nasabing kautusan ngunit hanggang ngayon ay tikom pa rin ang bibig ng kampo ni Romualdez. Kasabay nito, naglabas ng pahayag ang ilang opisyal ng hudikatura na ang hindi pagtalima ng isang mataas na opisyal ng pamahalaan ay malinaw na pagbaliwala sa batas. Ang tanong ng marami, bakit tila walang aksyon mula sa mismong tanggapan ni Romualdez? Lalo pang lumalaki ang usapin matapos kumpirmahin ng ilang sources na nagsimula ng magsagawa ng operasyon ng AFP at PNP para matiyak ang kanyang presensya sa harap ng hukuman. Samantala, umigting ang tensyon sa Kamara dahil sa pangambang baka tuluyang maparalisa ang ilang sesyon kung patuloy na magtatago ang speaker. May mga kongresistang nagsasabing dapat itong agad humarap para linisin ang kanyang pangalan, ngunit may ilan ding naniniwalang posibleng may mas malalim pang dahilan sa likod ng kanyang pananahimik. Habang wala pang malinaw na tugon mula kay Romualdez, patuloy na umaapaw ang diskusyon sa publiko at social media. Ang katanungan ng sambayanan, susunod ba sa tawag ng Korte Suprema ang speaker o patuloy itong iiwas sa mga batikos at banta ng batas? Abangan ang mga susunod na kaganapan sa kumukulong isyong ito. At yan nga ang mga balita ng ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Panuorin po natin ito. Kay House paghahain ng kasong kriminal laban kay House Speaker Martin Romualdez at dalawa pang kongresista. Ang non-government organization na Citizens Crime Watch kasama ang ilang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito ng umano ay pagsingit ng 241 billion pesos sa 2025 budget. Pinuna ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez ang mga blank items sa bicameral conference report at inakusahan si House Speaker Martin Romualdez na gumawa ng krimen. Iginit din ni Alvarez na hindi pa sila nakatatanggap ng kopya ng enrolled bill sa kabila ng kanilang mga hiling. Ginit ng grupo na walang halong pamumulitika ang kanilang hakbang na ilang araw lamang matapos ma-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte. Nakatakdang ihain naman ang nasabing reklamo sa Quezon City Prosecutor's Office sa Lunes. Samantala, sa pahayag naman ni House Deputy Speaker J.J. Suarez, handa umano silang ipaliwanag ang naging proseso sa pagpasa ng budget at wala umano silang itinatago. Wala pala kayong tinatago, bakit ayaw niyong ibigay yung enroll bill? Alam mo, Ha? Wala pala kayong tinatago, bakit ayaw niyong ibigay yung enroll bill? Pagkita niyo yung enroll bill. Diba? alam mo, Ito po si J.J. Suarez, bago po natin pakinggan yung kanyang sinasabi, panoorin niyo muna po ito ha, nakakapangilabot ito mga ka-reaction. Ito po yung video na kung saan nahalata ko po ang Pangulong Duterte na sa taong ito diskumpiyado na noon pa. Oo, maniwala po kayo sa akin. Sa taong ito noon pa, diskumpiyado na ang Pangulong Duterte dito. Oo, iba yung tingin ng Pangulong Duterte sa kanya Oo, panoorin po ninyo to ha mga ka-reaction ha. Tayo po ay tumanggap ng napakalaking biyaya na binigyan po tayo ng mahalagang oras at panahon ng walang iba di ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Palakpakan po natin, Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Binuo po namin ang puli, mahal na Pangulo, upang tumugon sa pulisiya na labanan natin ang kriminalidad, pinagbabawal na gamot at insurgency sa lalawigan ng Quezon. Because of the puli, we have partnered with the PNP and led to 2,905 successful. This is the way we answer the President's call towards genuine change, peace, and order in the province of Quezon. Mr. President, I have been governor for 3,115 days already. And it was my wish, while governor, that I shared the stage with the President of the Republic of the Philippines. Thank you for granting my wish. And it has also been my wish
Nakikita niyo po yung itsura ng Pangulong Duterte? Ako kilala kong Pangulong Duterte, pag ganito yung itsura niya, medyo diskumpiyado siya. Tignan niyo po. Tignan po ninyo, tignan ninyo. Been governor for 3,000. Oh, nakikita po niyo yung itsura niya? Yan po ang tingin na sinasabi ng Pangulong Duterte. Nagmumura na siya niyan. Yung pag nakatingin siyang ganyan, nagmumura na yan. Hindi mo lang marinig, JJ ha, nagmumura na yan. Kasi ang Pangulong Duterte, merong ano yan merong telepatik yan Merong sensor. Nase-sensor niya kung sino yung mga, alam nyo na. Namo. Oo. Nase-sensor niya yung mga gano'n. Meron siyang telepatik dito sa kanyang ulo. Makita ka pa lang ng Pangulong Duterte, talagang nalalaman na niya kung sino yung mga gago. Opo. Maniwala kayo. Namo. Nakikita niya, tingnan po niyo yung kanyang facial reaction. 100. Oh. Sabi siguro ng Pangulong Duterte, sasampalin kita dyan Kilala kita di ba? Ganyan ang Pangulong Duterte, mayroon siyang sense. Kaya 15 days already. Oh. Alam niyo ang Pangulong Duterte, kapag nagpipigil yan at tuwag, nagaganyan yan. Yung ano niya, yung parang mararamdaman mo masaya siya. Pero dito alam niya na parang loko-loko yung nagsasalita Hindi, ganun lang ang impression ko. And it was my wish. Oh, nakikita niya Pakinggan po ninyo yung buong talumpati ni JJ Suarez Alam mo. Pakinggan ninyo Pakinggan po ninyo. Tapos mamaya pakinggan natin kung anong masasabi niya dito sa inano nilang pagdidemanda. Tayo po ay tumanggap ng napakalaking biyaya na binigyan po tayo ng mahalagang oras at panahon ng walang iba di ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Palakpakan po natin, Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Binuo po namin ang puli, mahal na Pangulo, upang tumugon sa pulisiya na labanan natin ang kriminalidad, pinagbabawal na gamot at insurgency sa lalawigan ng Quezon. Because of the puli, we have partnered with the PNP and led to 2,905 successful operations. This is the way we answer the President's call towards genuine change, peace, and order in the province of Quezon. Mr. President, I have been governor for 3,115 days already. And it was my wish, while governor, that I shared the stage with the President of the Republic of the Philippines. Thank you for granting my wish. And it has also been my wish that I introduce the President of the Republic of the Philippines. Mga kababayan, ang Pangulo ng Pilipinas, Mayor Rodrigo Roa Duterte. Salamat po. Yan po si JJ Suarez nung panahon po ng Pangulong Duterte. Yan siya. Pero ngayon, pag nakaharap na niya sa hearing, akala mo ang tingin niya sa Pangulong Duterte, barangay tanod. Ganon. Nakita niyo na yan? Nung may hearing, kung paano niya kausapin ng Pangulong Duterte, tapos kung paano niya itrato ngayon yung anak niya, si BP Sara. Ganon. Ganon po ang realidad. Pag may mga klaseng tao ka na ganyan, mga taga-Quezon, ito, kongresista nyo, i-re-elect nyo to, gawin yung gobernador ulit. Mga taga-Quezon, matinong tao. Matinong tao to. Tsaka magaling na tao to. Merong prinsipyo, paninindigan. Di ba? Ganyan ang politiko, ganyan dapat. Merong prinsipyo at paninindigan yan. Basta't maganda ang kasunduan. Depende yan sa kasunduan. Ito ba mga karyason, pakinggan po natin kung anong masasabi niya dito sa pagsasampa ng kaso ni Congressman Bebot Alvarez, former House Speaker. Pakinggan po natin
Si House Speaker muna. Kami po ay nandito para ipaalam sa buong bayan na maghahain po kami ng criminal case against Martin Romualdez. Sa kadahilanan po na siya po ay may ginawang krimen dito sa budget ng 2025. Malaking halaga po yung ipinasok nila na hindi po inaprubahan ng Kongreso. O yun, di ba? Pakinggan po natin ngayon si JJ Suarez. Nakakapangilabot nakakapangilabot ang taong to. Ang hirap palang maging kaibigan nito, ang hirap palang yung ngayon hinahangaan ka niya. Maya-maya, tak! Sa likod mo. Tak! Ganun. O yan o, tingnan nyo. Ipinagtataka lamang umano nila ang timing ng planong paghahain ng kaso. Git niya, Hindi maganda kung umpisahan natin ulit para maintindihan po nating lahat. maghahain ng kasong kriminal laban kay House Speaker Martin Romualdez at dalawa pang kongresista. Ang non-government organization na Citizens Crime Watch kasama ang ilang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito ng umano ay pagsingit ng 241 billion pesos sa 2025 budget. Pinuna ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez ang mga blank items sa bicameral conference report at inakusahan si House Speaker Martin Romualdez na gumawa ng krimen. Iginit din ni Alvarez na hindi pa sila nakatatanggap ng kopya ng enrolled bill sa kabila ng kanilang mga hiling. Ginit ng grupo na walang halong pamumulitika ang kanilang hakbang na ilang araw lamang matapos ma-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte. Nakatakdang ihain naman ang nasabing reklamo sa Quezon City Prosecutor's Office sa Lunes. Samantala, sa pahayag naman ni House Deputy Speaker JJ Suarez, handa umano silang ipaliwanag ang naging proseso sa pagpasa ng budget at wala umano silang itinatago. Ipinagtataka lamang umano nila ang timing ng planong paghahain ng kaso. Git niya, ang totoong issue ngayon ay ang impeachment ni VP Duterte. Kinwestiyon niya rin ang mga personalidad na nasa likod ng planong paghahain ng kaso. Wala pong nangyayari sa House of Representatives na hindi po alam ng Speaker of the House of Representatives. Lahat po yan may basbas ng Speaker. Wala pong gagalaw dyan kapag hindi po sinabi ng Speaker. Kaya nga po dito, sigurado ako, itong si Martin Romualdez ay talagang siya ang may pakana nito lahat. Unang-una, we welcome it kasi handa naman natin na ipaliwanag lahat na nangyari sa budget process at wala naman tayong tinatago dahil alam naman natin na naging legal ang proseso na ipinatupad. Kung titignan lang natin yung timing, medyo nakakapagtaka kung bakit sila magpo-file ng isang kaso ngayon. Ang totoong issue po ngayon ay yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. Yun ang pag-usapan natin at yun ang tutukan natin. At kung titignan din naman natin yung mga personalities behind this supposed case, isang kaalyado ng Vice President at isang taong gustong kumandidatong senador na kaalyado din ng ating Vice President. So I suggest, let's stick to the issue. Tuloy-tuloy. Yun po si JJ Suarez. Sabi nga mapapapi-ay ka na lang eh. Di ba? Kung hindi mo kayang makidil o makipag-ugnayan sa mga snake fish. Di ba ba? Di ba ba mga ka-reaction? Makikita mo po sa isang tao yun eh. Kaya ang Pangulong Duterte hindi siya ngumiti eh. Nung in-introduce siya, hindi siya ngumiti. Hindi naman si JJ Suarez ang pinunta niya sa Quezon eh. Ang pinunta niya sa Quezon ay yung mga taga-Quezon. Di po ba mga taga-Quezon? O ngayon, yan o, yung congressman ninyo, gustong ipa-impeach si VP Sara. Sa tingin po ba ninyo, sinong matinong tao, si JJ Suarez o si VP Sara? Hindi, comment nyo sa comment section yan. Sabi ni JJ Suarez,
ang harapin daw natin ngayon ay yung usapan sa impeachment. Hindi naman natin tinatalikuran eh. Hindi pag-usapan natin. Pero, bakit para yata JJ Suarez, para yata umuurong yung nyag balls ninyo? Bakit pag-usapan ninyo ang impeachment? Pag-uusapan namin yung bycam. Hindi ba pwede yun? Sino may problema sa impeachment? Kayo. Problemahan nyo yung impeachment. Alam namin na naniniwala kayo pag na-impeach si VP Sara Duterte, uundag ang Pilipinas, gano'n. Gano'n. At hindi kayo naniniwala kapag napatunayan ni na Congressman Bebot Alvarez na may pagnanakaw sa gobyerno, na may ginagawa kayong katarantaduan. Hindi kayo naniniwala na yun ay makakatulong sa bayan, di ba? Mas naniniwala kayo pag na-impeach si VP Sara, siya yung makakatulong sa bayan pag na-impeach. Pero hindi kayo naniniwala na kapag napatunayan natin na may mga nagnanakaw sa bayan, yun ang ikaulad ng bayan, hindi kayo naniniwala dun. So ibig sabihin, JJ Suarez, ibig sabihin, pag pinag-usapan namin ang bycam at pinag-usapan namin ang nakawan at pinag-usapan namin na wala yung enroll bill, ayaw nyo ipakita yung enroll bill, at pinipilit ninyo na sa tingin ninyo ay legal ang ginawa ninyo sa 2025 GAA o budget of 2025, sinasabi ninyo lahat legal, lahat ay walang okus-pokus. Pero bakit pumirma ang mga miyembro ng BICAM na mayroong blank items? Kasama ba si Suarez sa BICAM? Kasama ka sa BICAM, Suarez. Di po ba mga ka-reaction? Ngayon, ayaw nilang pag-usapan yung BICAM. Ang totoong issue daw ay yung impeachment. Eh di impeach ninyo! Ngayon, kinu-question mo, JJ Suarez. Ito po ang question ni JJ Suarez. At na nangyari sa budget process at wala naman tayong tinatago dahil alam naman natin na naging legal ang proseso na ipinatupad. Kung titignan lang natin yung timing, medyo nakakapagtaka kung bakit sila magpo-file ng isang kaso ngayon. Timing? Yung bang timing ng inyong pag-impeach kay VP Sara, hindi smokescreen para hindi na makita ng tao yung nakalkal na bycam? Timing? Sinong tumiming, kayo o ang mga ito? Sina Kong Bebot? Sina Kong Bebot ba ang tumiming o kayong mga huwadkom? Di po ba mga ka-reaction? Ang galing din ni ni JJ Suarez. Alam nyo, pag busog ang tao, ganyan ang kanyang estilo. Di ba? O, pag ganyan nyo Unang-una, we welcome it kasi handa naman natin na ipaliwanag lahat na nangyari sa budget process. At handa pala kayong ipaliwanag lahat sa budget process eh. Ba't hindi pa nagsasalita si Tamba? Bakit na nagsasalita lang si Kimbo? Ginawa niyong paing si Kimbo ngayon, nagdadadada. Ang sabi niya, oo, mayroong blanco, yun. Kaya nga bayani siya ngayon eh, bayani. O, di ba bayani ng mga di po ba mga ka-reaction? Oh. Ngayon, JJ Suarez, huwag mong sasabihin sa taong bayan na ang totoong issue yung impeachment. Di ba nakasampa na yung impeachment? O, wala nang problema. O, hintayin natin yung hearing. Hintayin natin yung proseso. Okay na yun, nakasampa na. Pag-usapan naman natin ang BICAM. Hindi pa pwedeng pag-usapan ng BICAM? JJ Suarez, dapat ba ang pag-uusapan lang natin yung impeachment? Yung BICAM hindi pwedeng pag-usapan? Ba, mga ka-reaction, hindi naman yata tama yun. Alam mo. Hindi po ba mga ka-reaction? Hindi naman yata tama yung pag-uusapan, yung ano lang, yung impeachment lang. Paano yung BICAM ayaw yung pag-usapan? Ano yung totoong issue? Ang totoong issue, talamak ang nakawan sa gobyerno natin. Di ba, JJ Suarez? O, JJ Suarez, may susumpa mo lahat ng pamilya mo na mamatay na lahat? Na masasabi mo na hindi ka nagnanakaw sa kaban ng bayan? Magsimula sa anak mo hanggang sa mga lolo mo hanggang sa mga pamilya mo. Masasabi mo yun na hindi ka nagnanakaw, matodas sa lahat ng pamilya mo? Yun, hamon lang yun. So, sino mang
Sino ang politician pag nakapagsumpa na ganun? Bilib ako. Bilib ako. Di ba? O ngayon, si JJ Suarez, kaya niyang isumpa buo niyang kangangkan na siya ay sumusumpang hindi siya nagnanakaw sa kaban ng bayan. Di ba, JJ Suarez? O, malay mo, tumubo ang buhok mo. O, di ba? Anong gagawin niyo lahat sa pera? Pera ng bayan yan eh. Hindi ba kayo nakokonsensya sa pera ng bayan, kinukuha ninyo, binubulsa ninyo? Hindi ba kayo nakokonsensya? Ibig nyo ba sabihin pag ang pera ng bayan, binulsa ninyo? Feeling ninyo umuulad kayo at umuulad ng bayan? Di po ba mga kareaksyon? Di ba ang pag-unlad ng bayan ay pag-unlad nating lahat? Ang pag-unlad ng bayan ay dangal ng bawat isa sa atin. Ngayon, ang pag-unlad mo, JJ Suarez, tapos nagbibiyahe ka yung mga daan bako-bako. Tapos, yung mga ospital nagkakamatayan yung mga pasyente. Diba? Tapos yung mga eskwela natin sira-sira. Yung mga teacher natin halos nagmamalnuris na kasi mababasahod. Yung mga kapulisan natin napipilitang gumawa ng hindi maganda kasi may mga baril sila. Yun bang pagbulsa nyo sa kaban ng bayan, JJ Suarez? Halimbawa man lang kung binubulsa nyo, hindi ko sinabing binulsa mo. Halimbawa, ang isang politiko, binubulsa niya ang kaban ng bayan, nakakatulong siya sa bayan. Ang pag-unlad ng isang politiko ay pag-unlad ba ng bayan o pagbagsak ng bayan? Hindi nyo kasi naiintindihan. Kung hindi sana kayo nagnanakaw, kung nagtatrabaho sana kayo ng maayos, katulad ng mga Duterte, kung makikita mo yung Davao de JJ Suarez, ikumpara mo yung Davao sa Quezon. Pasintabi po sa mga taga-Quezon ha. Hindi ko pa napalitaan ng Quezon na may 911 o talagang makakasabay siya sa Davao. Sa buong Pilipinas, sa buong Pilipinas, hindi ko masasabi kung ano ang pwedeng sumabay sa Davao. May mga resibo ang mga Duterte, JJ Suarez. May mga resibo ang mga Duterte, may napatunayan ang mga Duterte, may reputasyon at dignidad ang mga Duterte, ikaw. Di po ba mga kareaksyon? So halimbawa, JJ Suarez, na ikaw ngayon ay pinagtatanggol mo si Tamba, pinagtatanggol mo ang iyong mga kapartido, tanungin kita, yung bang mga kapartido mo nagnanakaw o hindi? Hindi nagnanakaw? Ngayon, pag nagnakaw kayo, halimbawa lang, hindi ko sinabi nagnanakaw kayo. Halimbawa, pag nangulimba kayo ng bilyon-bilyon, nilagay nyo sa mga pitaka ninyo, sa mga bank account ninyo, tapos namigay kayo ng mumo sa mga tao, 1,000, 500, sa palagay ba ninyo natutulungan nyo ang bayan at umuunlad ang bayan ninyo? Tapos gusto mong pag-usapan ang isang Duterte, ang isang vice-presidente, na hamak naman na mas matino kesa sa inyo. Masasabi ko yun. Tanungin kita, JJ Suarez, sinong mas matino? Si BP Sara o ikaw? O, di ba mga kareaksyon? O, ganun yun. Hindi, real talk lang tayo dito, real talk. Lahat ng tao nagkakamali yan. Hindi ko sinabing nagkakamali. Limbawa, bibili ka ng isda, nakita mo napakaganda nung chicken, binili mo yung chicken. Pag uwi mo sa bahay, nagalit yung asawa mo, nagkamali ka, isda pala pinapabili. Pero yung pagkakamaling pagnanakaw, yung alam nyo, hindi ko alam kung paano kayo nakakatulog gabi-gabi. Tapos nakikita ninyo yung mga kababayan ninyo sa kalsada, nakikita ninyo yung mga daan, nakikita ninyo yung mga ambulansya na wala sa ayos. Tignan mo yung mga ambulansya sa Davao, JJ Suarez. Tignan mo yung Davao! Kaya dito mga kareaksyon, kung ang mga politician natin, tanggalin lang nila yung mga makasarili nilang mga interes. Uunlad ang Pilipinas. Kaya lang mga kareaksyon hanggang ngayon hindi pa nagigising. Siguro panaunaw pang kalampagin, panaunaw pang tulungan. Hindi naman natin sinasabing may mga nagnakaw. Ang sinasabi lang natin dito, nasaan yung enroll bill? Ibigay ninyo yung enroll bill. Ito, pakinggan po natin to Sabi ni JJ Suarez, legal daw.
lahat legal. Yung General Appropriation Act ng 2025, lahat legal. Panoorin mo to, JJ Suarez. Inamin ni House Appropriations Committee Acting Chairperson Stella Kimbo na may mga blanco sa BICAM report ng 2025 national budget pero wala na sa enrolled bill na nilagdaan ng Pangulo. Giit pa niya, kahit may mga blanco ang report, ay tukoy na ang pondo sa lahat ng item sa budget bago pinirmahan ng mga BICAM member. Nakatutok si Jonathan Andar. Totoong may mga blanco sa BICAM report ng 2025 national budget na ipinasa ng Kongreso. Ayon yan mismo kay Marikina Representative Stella Kimbo, acting chairman ng Appropriations Committee ng Kamara. But we do acknowledge po that there are blanks na po doon sa BICAM report na pinirmahan ng BICAM and ni-ratify ng Senado. Yeah, so notwithstanding any typographical errors or any adjustments that are needed as a result of amendments, ay authorize naman po ang technical staff ng both House and Senate to make all of these necessary corrections. Pero sabi ni Kimbo, kahit may mga blanco, tukoy na ang pondo sa lahat ng items sa budget bago pa pirmahan ng BICAM members ang BICAM report. Otorisado raw kasi ang mga technical staff ng Kamara at Senado para gumawa ng anyay correction sa pondo, batay sa omnibus motion na ito na nasa BICAM report. Lahat po ng naging corrections ng ating technical staff, lahat po yan ay ministerial na lamang. Ibig sabihin, calculator activity na lang po. So, lahat po, wala na po silang discretion dahil lahat po ay decided na po by the BICAM members at the point of signing. Pero tanong ng media kay Kimbo, Considered typographical error daw po yung pag-fill in the blanks ng mga kapar. There are some na typographical error. Dahil yung iba doon ay makikita naman eh. Kasi technically sa omnibus Yes. motion po, i-allow yung paglagay ng numbers, kumbaga, dahil Yes. siya error, siya Yes. mistakes. And there is another omnibus provision doon sa BICAM na in case na magkaiba po ang version ng printed at saka ng BICAM report, ang mag-prevail po is the printed version. sabi ni Kimbo, wala naman ng blanco ang 2025 budget ng maging enrolled bill na ito. Kaya gate niya, It is legal, it is fully enforceable, it is valid. Dahil po ang ating enrolled bill, ibig sabihin po ang General Appropriations Bill na nanggaling